ICC Chief Prosecutor Karim Khan suspendido sa British Bar Association ng United Kingdom. Tagam. Isang magandang umaga sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga overseas Filipino workers. Mabuhay po kayo lagi at maraming salamat sa patuloy ninyong pakikipaglaban para sa totoong pagbabago ng ating bansang Pilipinas. O eto na nga, sunod-sunod po ang dagok nitong si ICC Prosecutor Karim Khan, mga kababayan natin. Di ba nga matapos noong hinabol siya ng Russian government ni Putin at kinasuhan ng sentensyang 15 years in absentia kasama nito mga opisyalis ng ICC, ngayon, suspendido siya ng ICC, sinundan pa ngayon. Suspendido na naman siya dito sa British Bar Association ng United Kingdom. O ito po yung grupo ng mga asosasyon ng mga abogado, lawyers. O ito mga kabayan ng balita. Pag talagang hudas ka at demonyo yung ginagawa mo, itong ginagawa nyo kay Tatay Digong, at nalaman ng taong bayan, may mga bayaran system dyan, mayroon kayong isang asong ulol na galing Pilipinas na minamanipula, ginagawa ninyong negosyo, yung ICC. Kaya ngayon, meron talaga kayong gaba. Breaking news, ICC Chief Prosecutor Karim Khan, sinuspinde. Di ba? Habang dinidinig ang mga aligasyong sexual misconduct. Abay, manyakol pala to. Manyakis pala to. Kagaya pala to ng isang, ewan ko na lang, isang mahilig sa robust. Mga ganyan, mahilig sa mga ganyan, mga kabayan natin. Balbahutog yan, palautog. Sinuspinde ng pamunuan ng International Criminal Court or ICC si Chief Prosecutor Karim Khan habang hinihintay ang magiging pasya ng miyembro estado ng korte kaugnay ng mga aligasyon ng sexual misconduct laban sa kanya. Ayon sa isang diplomatic source, napagpasya ng Executive Bureau ng ICC na may nagawang seryosong misconduct si Khan matapos ang halos 18 buwang investigasyon sa mga paratang na nagkakaroon umano na siya ng hindi consensual na pagkikipag-ugnayan sa isang abogado sa kanyang opisina. Ito na nga talaga yung karma na sinasabi natin. Noon, ang saya-saya ninyo, pinagkakaisahan ninyo si Tatay Digong. Kung anong ginagawa nyong kabulastugan dyan, kasama si Trillanes, si Conti. Ayan yung mga bayaran natin sa Pilipinas na nagpupunta ng dahig. Bit-bit-bit yung paldo-paldong pera. Di ba? Mariin namang itinanggi ni Khan ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Siyempre, sino ba naman ang may kasalanan or magnanakaw or manyakol o kung ano pang tawag natin dyan, ang aamin. Hindi talaga yan aamin kasi abogado yan eh. Ang resulta ng investigasyon ay isinusumite sa 125 miyembrong estado ng ICC. Mga kabayan, suspendido po siya sa ICC ngayon. So madaling salita, posibleng hindi na ito makabalik. Sana nga matuluyan na kasi ngayon pa lang, suspendido na rin siya diyan sa United Kingdom, no, sa British Bar Association o yung grupo ng mga abogado. Kayon, malaki yung tsansa natin dyan mga kababayan. Pag nangyari at nabago ang liderato sa ICC, mukhang may pag-asa tayo, medyo may konting liwanag para sa atin sa pinagdadasa at pinaglalaban nating kalayaan or interim release ni Tatay Digong mga kababayan. Eto pa, ayon sa isang balita mga kababayan, imagine ninyo, isang taga-usig, abay, rapist pala, itong si Chief Prosecutor Karim Khan. Kita ninyo? Yawa talaga, no? Ito talaga ay panibagong dagok ang kinakaharap ni International Criminal Court ICC Chief Prosecutor Karim Khan. Matapos yang, ulitin natin, suspindihin ng UK's Bar Standards Board or BSB ang independent regulator ng mga barrister sa England at Wales. Ang suspensyon ay agad na naging epektibo at susuriin muli sa loob ng 4 na linggo. Mga kababayan, ang impeachment, ang trial o ICC trial ni Tatay Digong ay sa July na po yun.
sana nga matuluyan na itong hinayupak na to at para mapalitan na kung sino bang itatalaga nilang bagong ICC Chief Prosecutor, mga kababayan natin. Iniimbestigahan na pala ito. Gumugulong na po ang kaso nitong manyakol na to. Tanggang risi. Mayroon talagang oras ng pagtutuos. Nauna nang sinuspende si Kan ng ICC noong June 8 habang isinasagawa ang disciplinary proceedings kaugnay ng mga aligasyon ng sexual misconduct na mariin niyang itinanggi. Ayon sa mga ulat, nakatakdang magbutuhan sa July 24 ang mga miyembro ng bansang ICC upang pagdesisyonan kung mananatili pa siya sa kanyang posisyon bilang tagausig ng hukuman. O kita niyo yun, mga kababayan natin. Mukhang epektibo yung pagdadasal natin sa hinayupak na tong ICC prosecutor na to. Dininig talaga yung galit natin, yung alam natin na kasi may lamat na dyan sa ICC. Nagpupunta-punta itong si Trililing dyan bilang isang liaison officer, maggagawa ng mga ano-anong mga kabulastugang papeles at bitbitin doon sa dahig. Tapos nalaman natin na nakatanggap talaga ng maleta yan. Sino yung paniniwalaan natin? Si Trillanes? O itong balita na pinasabog ng 18 ex-Marines? Ito po, mga kababayan natin, ipagdasal natin yan. Update tayo kay Tatay Digong, mga kababayan natin. Basahin lang natin dito. Ayan. Ito po. Ito yung update kay Tatay Digong. Latest ICC update. The ICC Trial Chamber 3 has issued a 23-page decision explaining how the trial against former President Rodrigo Roa Duterte will be conducted kasi nga nalalapit na po yung ICC trial ni Tatay Digong. The judges have now laid down the rules, deadlines, and procedures that both the prosecution and the defense must follow during the trial. By 31 August 2026, the prosecution must submit its final list of witnesses, evidence, and a detailed explanation of the case it intends to present. Matakin nyo, mga kabayan, nung nalaman natin sa update dyan sa ICC, yung balita, ito mga judges dyan, mukhang wala pa talagang matibay na reklamo nila. Ang nangyari, parang fishing expedition lang. Naghahanap sila kung ano man talaga yung pinagtagpi-tagpi nilang mga reklamo kay Tatay Digong. Kita nyo, kabayan, ang ginawa ni Tatay Digong sa bansang Pilipinas ay para mapabuti, alang-alang sa ating mga kabataan, para hindi po tayo maging narco state at hindi po tayo malulung sa droga. By 30 October 2026, the defense must identify which facts and legal issues it intends to dispute and provide an overview of its defense. The ICC also confirmed that the reading of charges will take place at the start of the trial schedule for November 30, 2026. November 30 pala naka-schedule yung ICC trial ni Tatay Digong. Yung July, kay Sara Duterte pa sa impeachment yon. Ito naman kasi sila, nakakalito, Binibira itong mga Duterte, Mantakin nyo, hindi ba kayo nagtataka? Kayo mga lululis ng tanga? Hindi ba kayo nagtataka? Puro Duterte yung binibira ng mga amo ninyo, mga bayarang mga maglalakaw. Mayroon tayong impeachment kay Sara sa next month. Tapos November 30, kay Tatay Digong. Grabe kasakim ninyo mga kupal kayo, hinayupak talaga kayo mga... Akala mo naman, hindi mga magnanakaw. Akala mo, ang linis-linis. Akala mo, hindi adik. Di ba? The chamber also allocated 6 hours for the prosecution's opening statement and 3 hours for the common legal representatives of victims. A determination regarding the duration of the defense opening statement will be made at a later stage. The judges adopt protocols governing witness preparation, familiarization, vulnerability assessments, protective measures, reductions, and the use of the court's electronic case management platform. Mga kababayan, wala po tayo talagang pwedeng gawin dito kung hindi ipagdasal
ang kaligtasan ni Tatay Digong at sana malagpasan po ito ni Tatay Digong ni PRRD. Alam natin hindi po ito forever. May hangganan po ito. There is a time of reckoning, ika nga ni Tatay Digong. Itong ginagawa nilang panggigipit sa mag-ama, no, kay Tatay Digong at kay Ma'am Sara Duterte, babalik din sa inyo yung karma na yan. At ipagdasal natin mga kabayan na sa next month, July, magkakaroon ng botohan itong ICC. Kung makakabalik pa ba itong si ICC Prosecutor Chief Karim Khan na mamamahala diyan sa ICC trial ni Tatay Digong. Ha? Ipagpalagay ko mukhang tatablan talaga ito kasi galit na din yung ibang mga bansa. Ha? Di ba nga sinintensyahan na ito na makulong ng 15 years in absentia kasama yung mga iba't ibang mga judges diyan. Nasuspendin na nga ito bilang ICC Chief Prosecutor. Ngayon, suspendido na naman sa United Kingdom, Britain's Bar Association. Hanggang dito na lamang mga kabayan, palagi po natin ipagdarasal ang kaligtasan ni Tatay Digong, ang kanyang health condition, at sana no, talagang dinggin ng puong may kapal na malagpasan natin itong pagsubok ng mag-ama na to at ipagdasal din natin ang laban ni BP Sara Duterte dyan sa Senado na kung saan ang gulo-gulo na. Ang magnanakaw na nga, ninanakaw pa yung liderato sa Senado, tapos ginigipit pa itong si Vice President Sara Duterte. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa iyong panonood. Bye!